Hi! Hello! Bagong ligo ako. Kaya looking fresh. So, yung ating sofa bed, yung sofa bed na gagawa natin ng ano, pattern, ang sukat, ang haba pala. 75, ang haba ay 75. Tapos, ang lapad ay 61. Ang kapal ay 8 inches. Pakita ko sa inyo yung picture. Okay, ito. Ganito. Ganyan naman lahat ng style ng sofa bed, di ba? Ang, ano ba to? Ano bang tawag dito? Headboard. Headboard. Ang headboard nito ay round yung nandun sa taas. Ito folded. Okay? So, ito yon. So, gawa na natin. Hindi ako pattern ng eksaktong sukat kasi pagkalaki-laki nun. Pero bibigay ko lang yung sukat. Imagine, imagine nyo na lang. Okay, dito tayo. Hindi ko alam kung madilim mo ano. Ito yun. Pakita natin Yan. Okay, ang sukat nitong headboard ay 12 by 12 daw. Binigay sa akin 12 by 12. Pero kasama na siguro doon yung pa-round sa itaas doon sa 12 by 12. Hindi ko alam. Or kung hindi pa kasama, idagdag natin. Okay? Excuse me. Itutin ko to. Tapos, itutin ko ulit ito. Yan. Dito pa sa kapila. Ay, hindi sila pantay. Okay. Kailangan ko ng scotch tape dahil di naman tayo magtatahi. Na masyado akong natataasan dito sa salamin na gamit ko. Palitan ko ng flat. Okay. So, yan. Imagine niyo na lang Ito ang haba. 75 inches. May ball pen. Okay. Ito ang haba. 75 inches. Ito ang width. Gawin ko na nga lang 62, 61. 61 kasi binigay. Ito 60 inches. Okay. So, ito yun Ngayon, nakakat yun. So, itong buong 75 inches, hahatiin natin sa dalawa. So, ang mangyayari, magiging ganito. Yung 75 inches, hatiin sa dalawa. So, 37 and a half yun. Ito, 37 and a half. Ito, magmula hanggang dito, 37 and 1 half. Tapos, ang width, 60. Itong isa, wait lang. Agoy. Pinapakita ko muna sa inyo kung paano gagawin. Yan. Itong isa naman, ang sakto, 37 and a half. Tapos, ayan, 60 ang width. 60 inches ang width. Okay? So, hahatiin natin to. Saktuhan lang yung gupit ko Pag nagtabas kayo, magdagdag kayo ng seam
allowance. Ayan. Okay, so ito na yung dalawa. Pagkatapos, ang gagawin mong ganito, bale, dalawa pa. Kasi ito, ang kulang na lang nito ay sides. Tapos dalawa pang ganito kalaki. So ito, hatiin ko din. Yan, 37 and a half din to. 37 and a half by 60. 37 and 1/2 by 60. Okay? So, ito na doon sa isang foam at ito sa isa pang foam. Ngayon, ang kapal, 8 inches. O, gaano ba kahaba yung gugupitin mong 8 inches? Ito. Susukatin mo muna to. Ito paikot, magmula dito. Sukatin natin. Saan ito? Ito. So, sukatin ko to paikot. Ito. Yan. 6 inches. Tapos ito. 6 inches. 14 and 3/4. 14 and 3/4 times 2. Naku, magta-times pa ako. 14 and 3/4. Sasakit na naman. Sasakit ang ulo ko nito sa pag-iisipin pa ako eh. 20 and 3/4. Tapos, so 29 and a half. Itong paikot na to, 29 and a half plus seam allowance. Pwede nyo ring putol-putulin kung kulang ang tela ha, pero mas maganda yung diretso na lang, tapos isa lang yung dugtong. So yung dugtong, dito mo lalagay sa center, dito. Bahala ka kung dito o dito, para nandun siya tamang-tama sa lagayan ng zipper, okay? So ilan na nga ba yun? 29 and 3/4, no? 29 and a half. So gugupit ako ng 29. Dalawang 29 and a half kasi ito 29 kasi ito 29, di ba? Tabi muna natin kasi buo, kahit maliit lang yan. Papakita ko sa inyo yung pagbuo. 29 and a half. Tingnan ko nga ilan to. Oh, let's say ito yung kapal. Ito yung kapal ah. Ginanyan ko na lang yung kapal niya. Isa pa. Gupit pa ako ng isa pa kasi dalawa yon. Yan. Yan. So, meron na akong para sa side yung kapal. Okay? So, ito para dito. Tapos, ito namang isa para dito. Okay. Next naman ay yung headboard. Yung headboard, ang lapad ay 60 inches. Ito yun, halimbawa. Ito meron pala. Ito ang lapad niya. Ito ang lapad niya, 60 inches. Halimbawa, 60 inches ito. 60 inches ang lapad, ha. Tapos, 12 by 12.
12 by 12, 12 by 12. Okay, gawa tayo ng dalawang piraso. Apat pala. Hatiin na natin to sa apat. Si Tiny nandun sa labas, oh. Nag-iingay. Yan. Tama ba? 12 by 12. Pero meron pa siyang nakakurba. 1, 2, 3. Gawin natin, teka lang. 12 by 12 tapos mag-additional ng, 5 inches kaya. Or mag-additional na lang tayo para sa sides. Okay? 1, 2, 3. O sige. Yan. Ito yung para sa headboard. Tatlo lang. Tatlo ang kakailanganin natin. Ayan, bakit tatlo lang? Tingnan nyo. Tingnan nyo ito. Ito yung sides. Meron sa ilalim at meron sa kabilang side. Ito, pakurba na siya. Okay? So, etong ano na to, para sa magkabilang side at itong isa ay para sa ilalim. Okay? Tapos, maggupit tayo ng ganito. Pakurbada doon sa dulo. Halimbawa, ito yun. Pareho naman sila ng size, diba? Ayan, pareho sila ng size. So, ito, hatiin ko na lang ito. Ito naman yung sa kapal. Hatiin ko na nga lang. Tapos, yan pa ganyan. Ito. Ito. Ito yung sobra. Itong sobra na to, ang gagawa natin ng korte. Yan. So, dalawa to dalawa sa magkabilang side din. So, gawan ko ng korte ito. Di niya kasi sinabi. Tiyak yun may additional na sukat eh. Yan. Ganyan. Katapos, gupitin natin. Yan. Okay, yan na. Tapos, meron na tayong sukat dito, di ba? Meron na tayong sukat dito. May sukat na tayo dito sa ilalim. Ang kakailanganin na lang natin ay itong additional na sukat. Okay? Ilan ba to? Dito, ito nilagyan ko siya ng cutting para makita. Teka lang. Ito yung cutting ko. Yan. Yan yung wala pa tayo. So, ito. Ilan ito? Hirap naman magsukat ng mini. Yan. Tapos,
4.5 plus isang guhit. 4.5 plus dalawang guhit. Okay. So, yun ang idadagdag natin dito. Pero, ang width, ang lapad nito ay, yung haba, 60 inches din. 4.5 at saka dalawang guhit. Okay, so ito yun. Yan, magkakasing haba sila, di ba? So, 4.5 at dalawang guhit. 4.5. Yung buhok ko, may extra. 4.5 at saka dalawang guhit. 4.5 at dalawang guhit. Ayan. So, gupitin na natin ito. Ay, halos parehas lang pala sila. Agoy. So, ito na yun. Okay, alin pa doon yung ginupit ko? Ito ba o ito ba? Ito ba? Ito ba o ito ba? Ay, kulang na to. Hindi to. So, ito. Ang magkakasama, ito, tapos, ito, tsaka to. Okay? Yan. Dito sa gawa ko, nakakating bawat isa, di ba? Pero, pwede nyo itong tabasin ng buo. Paano ito? Sukatin nyo to, paikot, yan. Bali, isa lang ang dugtungan nyo. Okay? Depende sa dami ng tela mo. Kasi kung kukulangin naman, pwede mong putol-putulin. Okay. So, tapos na tayo mag-pattern, ano? To, tsaka, okay. O, buuin na natin. Itabi muna natin tong headboard. Una, ito muna. Ito. Yung unang foam, di ba? Kabitan natin. Pag naglagay kayo ng zipper, kailangan nasa ilalim, ha? Nasa ilalim. Halimbawa ito ng dalawa, di ba? Ganyan. Hatiin nyo to, yan. Para hindi mahirap maglagay ng foam, lalo na pag makapal. Pag dito ka lang naglagay ng zipper dito, mahirap maglagay ng foam, lalo kung makapal. Kaya ang gagawin natin, mula dito sa hinati ko yan. Dito. Paikot yan. Paikot pa ganyan. Yan. Yan. Okay? Ilagay natin to sa ilalim. Kasi nandun yung zipper sa ilalim. Okay? Ito naman ilagay ng ganyan natin. Pero itapat pa din natin yung tanda. Yan. Tapos dito. Tapat natin yung tanda. Yan. Ilagay na natin to. Scotch tape na lang yung gagamitin ko. Para ngayon, habang binubuo ko to, titingnan ko na. Ayan, titingnan ko na dyan. Saan ba siyang parte? Ito muna gawin natin sa ilalim, ha? Ito. Itong ilalim, dito sila niyan magkadikit, to. Ito. To, dikit yan. So, kung ganyan ang magiging itsura, ito siya. Ha? Nandito yung dugtong. Ate, kay ganyan ko na nga lang. Yan, okay. So, ito nga yung dugtong. Yung dugtong. Okay, sige. Nasa ilalim. Ilagay natin to. Ang hirap magbuo nito, scotch tape lang kasi.
Yan. Ngayon, paano ka ba dyan liliko? Maglalagay ka dyan ng notch para makaliko ka, ha? Kasi kung hindi mo yan lalagyan, magiging kulubot. Ito natin lagay. So, maglalagay na ako, ha? Para maikot ko yan ganyan. So, ang magiging itsura niyan ay, teka, lagyan ko muna siya ng scotch tape dito sa kanto lang. Yan. Naku, nilipad na yung tinapas ko. Yan. Tapos, maililiko mo yan ganyan. Basta maglagay ka ng notch. Ayan ang magiging itsura niyan. Yan. Okay. Tapos, lagay ka ulit doon nito ng scotch tape. Paikot-ikot. Ikot natin. Ikot natin. Iikot natin. Tapos maglalagay uli ako ng notch dito. Magna-notch ka uli dyan. Ito. Tapos saka natin i-ganyan. Para maikot mo siyang ganyan. Yan. Ayan, magiging ganyan ang itsura niyan. Pero naka-flat dapat, ha. Yan. Pahaba na. Sana yun. Dumidikit yung scotch tape. Hanggang dito lang muna sa kalahati. Yan ang ay wait lang. Yan. Okay, so pag ganyan na itsura niyan, di ba? Nasa ilalim tayo, di ba? Ito. Ito yung ibabaw. Tapos ito naman yung sa ilalim, okay? Ngayon ito, pwede mong buuin hanggang dito sa sides. Hanggang dito sa dulo. Yan. Tapos ito, i-open mo muna to. Pero naka-ready yan, naka-ready. Hindi mo muna yan dyan. Yan. Tapos, pa ganyan. Dito na ako maglalagay ng scotch tape. Tapos hanggang dito na. Naku, di pa naman ako magbabasa ng messages ngayon. So, gupitin ko na to. Kasi sobra na siya. Sobra. Ayan, gupitin ko na siya. Lagyan na natin. Yan na. Yan. So, yan na. Ito open. Open muna. Ito buo na. Tapos dito na. Kailangan magtapat din yung ano ba? Tapat ko. May pikete sa zipper ba? May pikete pa din, no? Wait lang. Lalagyan ko ng pikete.
Yan. Pero ito ay sobra. So, gupitan ko muna. Sana ba yung bib? Ay, ito pala siya. Okay. Ito ibabaw nandito yung open para sa zipper. Yan, ito. Yan. So, dito, yan. Tapos, ilagay natin ito. Saan ba yun? Tama ba yun? Yan. Okay, lagyan ko na muna ito. Hanggang dito. Sobra ba? Kasi dapat yung corner nito, diretso din yan, ganyan. Yan. Para magkakatapat sila. Bawat corner. Tapos ito. Kunin ko muna yung corner niya. Yan. Yan. So, yan. So, itong corner, ito, dapat tapat yan o sobra. Tapos ito. Okay, so yan na. Huwag na nating eksaktong-eksakto. Kasi papel lang naman. Pero dapat sa magkaano yan dyan, magkatapat. Okay? Yan, dito din sa kabila. I-close mo to. Yan. Tapos, ito, pwede mo na din tong close. Lagyan na natin ang close. Kasi, may open pa naman. Wait lang Dito, okay. So, i-close ko na to. Tapos ito pa. Para tayo naglalaro dito. Para ako naglalaro, no? Pero makukuha nyo yung idea. Kung paano nyo buuin yung sofa bed. Wala naman kasi akong tinata. At saka mahirap mag-demo ng pagkalaki-laki. Hindi nyo makikita lahat sa camera. Okay. So, ito dito. Yan ito yung zipper nyo. Okay? Magkakabit muna kayo dyan ng zipper, ha? Kasi pag sinara nyo to, at may zipper ito, so pwede nyo tong kunin dito ganyan. Pag ikinabit nyo yung isa. Okay? So, ito yung zipper nyo. At ito ang open nyo. Nakaganyan yan, Nandito sa ilalim, ayan, ang zipper, ha? Okay, next. Ito, yung nandito sa ilalim. Isunod natin itong, ay teka, daldal ako ng daldal Itong ginawa natin ngayon, ito sa ilalim. Kaya kung makikita nyo, open ito. Open. Kasi dito sila magdudugtong. Ang gagawin naman natin ngayon ay itong pangalawa. Okay? So, yan. Ito namang isa. Mamaya natin pagdikitin. Ito namang isa. Nasa ilalim pa din ng nito. Lagayan ng zipper. Teka, at nililipat. Kunin natin yung center.
Kunin natin yung center. Pikitin na nga ay gupitan na nga lang natin yung center. Yan. Okay, sulatan ko to na zipper sa ilalim. Ito, ditong zipper. Nakatago yung zipper ah. May mga sulat-sulat na yung aking table ah. Yan. Ang zipper na ginagamit dito ay number 5. Pati sa slider, number 5 din. Kasi ang ilalagay nyo dito ay yung by meter o by yard na zipper number 5. Slider number 5. Okay. So, ilagay natin itong ano niya. Nandito sa ilalim yung zipper. Ito naman yung nasa ibabaw. So, dito ka na magdugtong sa sides para tapat doon sa may zipper. Ayan. Lagay ka dyan ng notch para maiikot mo. Ayan, Pag naglagay kayo ng notch, dahan-dahan lang kasi pag sobrahan yung gupit nyo, humahaba yung sukat. Yung tamang-tama lang doon sa laki ng seam allowance nyo. Teka, at lumaki na nga yung sukat. Yan. O, kunwari, lagay ako ng nuts. Nilitan ko lang. Paikot tayo, paikot. Kaya lagi akong minaka-reading scotch tape. Yan. Okay, tapos lagay uli ako ng notch. Notch. Para maikot ko siyang ganyan. Actually, pwede ko naman iikot kasi papel to eh. Pero pagdating sa tela, hindi nyo siya maililiko kung hindi kayo dyan magpipikete. Kukulubot. Upo muna ako ah. Ay, naku. Yan, kita nyo pa din naman eh. Wait, ito, imaginein ko na to ah. Agoy. So, ito yung nandito sa, yung zipper natin nandito sa ilalim. Ayan. Pagkatapos, nandito sa ibaba yung kanyang dugtong. Okay. Okay. So, ibuin muna natin to. Sa ibaba yung kanyang, kita nyo naman diba? Wait. Sumobra na. Sumobra.
Tapos, pikiti ulit natin. Para mailiko natin. Yan. Tapos, notch ulit. Scotch tape natin. Yan. Tapos, tayo uli ako. Kasi kahit nakaupo, chinecheck ko yung camera kung kita nyo ba o hindi. Kasi sayang yung daldal ko kung di nyo nakikita. Putulin na natin, ere. Tabi natin. So, ayun. Sara natin to. Isara natin to. Kung imagine niyo na, nandito tayo sa, ito yung zipper mo. So, dito, parehong open. Yan. Maglalagay lang ako ng, dito ko lang muna sila pagdidikitin temporary, ah. Makita nyo lang, tingnan. Dito lang muna sa gitna. Hanggang dito pala. Dito. Yung kalahati. Ito lang, itong side lang yung tatahiin muna. Itong side. Tsaka dito sa kabilang. Tingnan. Yan, itong side. Okay, yan. Dito, nilalim to, di ba? O, maglalagay ka dito ng zipper, yan. Pagkatapos makapaglagay ng zipper, ito yan, ah. Nandito yung sa zipper, ah. Para pag nagsara sila. Etong ilalim na to, dito sila magdudugtong ngayon. Open to, di ba? Open ito, at saka ito, open pa din. Itaas ko nga. Kasi parang hindi nyo na. Yan. Okay. Open ito dito. Yan. Tapos, itong isa, naka-open, di ba? Ito, pwede nyo na itong isara. Yan. Pero, ano to? Hindi ito nakasara ng nandoon sa loob, ha? Nakasara to ng dito sa labas. Yung yung SIM allowance ay nandito sa labas. Wala doon sa loob, ha? Ang purpose kaya siya nasa labas kasi iipit natin siya dito.
Ayan, sulatan ko nga, seam allowance nasa labas. Seam allowance. Yan. Ang pangit ang sulat ko. Kasi, wala sa tama. Nasa labas. Yan. Seam allowance nasa labas. Dahil, etong nasa labas, iipit mo siya dito. Yan. Pero, dudukutin mo, yan na, dudukutin mo dito sa ilalim. Ito. Pag ginawa mo na, yan o. Bubuksan mo tong zipper, tapos dudukutin mo siya dito. Ayan o. Kita nyo yung kamay ko? Dudukutin mo dyan sa ilalim para doon ka sa, dito ka sa loob magtatahi. Yan. Pag ganyan. Hanggang sa matapos mo na to. Okay na, gets? Yan. Ulitin ko ha. Yan. Ito open. Ito yung nakadugtong dito. Ganyan. Yan. Isara na natin to ha. Sila ang magkadugtong. Sara ko na to. Teka lang. Lagyan ko ng scotch tape. Ito pa. Ito, yan, ganyan. So, nasa labas para ipapasok mo doon sa loob. Ganyan ko lang sila. Ayan, so magiging ganyan ang labas niya. Ito na 'yon. Ito 'yon, ito. Okay? Yan. Pagkatapos, yung isa naman, itong headboard, dito naman siya. I-open natin ito. Kasi dito naman sila magdidikit. I-open muna natin to. Kapag nakapaglagay ka na ng zipper, madali mo na lang yan, matastas. Kung nabuo mo man ito, pwede mo siyang tastasin. Yan. Okay? So, tapos na tayo dito sa sides na to. Dito naman tayo sa headboard. Ang taas ng upuan natin. Teka lang. Buuin na natin yung headboard. Yung headboard natin, ito siya. Pag dikit-dikitin ko na to ha, para ipaikot na natin. Ay, yung ilalim pala, pwedeng hindi muna natin, Kasi ang zipper naman nito ay nandito sa ilalim. Teka, sulatan ko. Kung dito ka lang sa sides maglalagay ng zipper, mahihirapan kang ipasok yung foam. Kaya, maglalagay ka ng zipper, ito, paikot, papunta dito. Ay, guy. Yan. Hanggang dito yung zipper mo. Yan, okay? Sa ilalim. Naku. Na pumasok na yung May kabit natin yan, Pag ganyan. Nandun yung zipper. So, ikabit natin dito. Sa ilalim to,
baliktarin natin pala. Baliktarin na. Ay, okay, pwede naman palang ganun. Huwag na lang. Tapos yung kabila. Yan, dito. Yan. Okay. Tapos, ito naman. At dito, sa kabilang side. Yan, ganyan. Dito natin ikapit. Matanggal na siya. Matanggal na siya. Agoy, agoy. Ayan. So, naikabit na natin yan. Ganyan, ha. Nasa ilalim yung zipper, ha. Paganyan. Tapos, itong isa. Tapos, dito. Pag sa tela, ay diretso nyo na kasi pag ano, daming dugtong-dugtong, yung pangit tingnan. Okay. So, yung zipper natin, ito, oh. Nandito, ha. Ito naman, yung allowance nito, nakalabas. Sulatan ko. Same allowance. Nasa labas. Yan. Yan. So, pwede mo na itong isara dito na nasa labas yung allowance, ha. Yung, halimbawa, 1/2. 1/2 yung allowance mo, nakalabas yan. Yan. So, ito na yan. Tapos, ito na ngayon, i-korte mo na dyan. Ito yung mahirap dahil may korte. So, para makorte, maisunod mo to sa korte niya dito, kung saan, ayan, tumapat. Bawa, ito, tumapat sa may kurbada. Magpipikete ka dyan, para maikurba mo yan. Pag hindi ka dyan nagpikete, hindi mo siya maikukurba. Okay? Yan. Ganyan. O, tingnan mo. Nahirapan din akong magkurba-kurba. So, hindi ko siya malagyan ng ano. Gano'n na lang. Pero pagdating sa tela, pagpipikete ka para maikurba mo. Ayan, kita nyo. Yan. Yan. Para maisunod mo sa kurba. Yan. Lagyan ko.
para di siya magalaw. Ayan. Tapos, kulang pa to sa kurbada. Hindi ko may isunod eh. Yan. Yan. Sobra-sobra yung aking scotch tape. Tapos pagdating, itong tatapat sa kurbada, magpipikete ka din dyan. Pa-islant ha. Islanting ang pikete sa tela. Huwag ka lalagpas doon sa seam allowance mo ha. Kulang pa ng pikete. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. So, lagyan na natin ng scotch tape. Yung scotch tape lang ang hindi ko maisunod sa kurba. Ayan. Kung mahalaga na idikit ko siya. Ayan, ganyan ha. So, hindi perfect kasi papel lang. Tapos dito sa kapila. Naman. So, magpikete na tayo kada bawat side. Para may kurba natin. Tapos dito naman sa kabilang side. Ayan. So, ilagay na natin to. Dito. Hinahangin na yung ano ko. Dapat pala meron akong maliit na scotch tape. 1 inch kasi ito eh. Yan pa ganyan. Pa ganon. Tapos ito. Yan. Ayan, so nalagay na natin. Yan, ilagay na natin ha. So ito, pagkabitin mo na din yan. Ito. Ayan. Wait lang. Kasi sobra siya. May sobra. Bawasan ko lang. Yan. Tapos dyan. Tapos dito. Yan. Okay, at itong kabila. Kabila na lang. Sobra lang. Bawasan ko lang kasi sumobra. Nakakahaba kasi yung pag nagpikete ka, nakakahaba yun ng sukat, ha? Binyo, bakit sobra yung sukat? Kasi pag napasobra yung pikete nyo, sobra na din yung sukat. Ang lit ng headboard natin, ang laki ng upuan natin, ha.
Yan. Yan. So, ito na yung pinakatasang headboard natin, oh. Ito yung zipper mo, ha. Ito yung zipper mo. Ito yung nakalabas yung SIM allowance. Dito. Kasi ito, ipapasok mo doon. So, ilagay na natin. Ito, oh. Ganun ko nga. Yan, ha. Yan, ha. Ito, itong SIM allowance na sa labas, ipapasok mo dito. Yan. Pasok mo siya kasi doon mo siya tatahian sa loob. Saan mo dudukutin? Itong may zipper ang buksan mo. Dudukutin mo yung ganyan. Dito mo siya dudukutin. Yan, ganyan. So, lalagyan ko ng mari, dudukutin ko siya dito. Ayan, ganyan, no? So, tatahian mo siya sa loob na ganyan, ha? Napaganyan. Sana ba yun? Ito. So, ganun ang mangyayari. Lagay ko sa loob. Ganyan na natin. Yan. Mari tayo na natin. Yan, tapos ito. Yan. So, pag nailagay mo na yan dyan, nakaganyan na yan. Ito na yung headboard natin. May zipper ka na dyan sa ilalim, okay? Tapos, kunwari na ilagay na natin yung mga zipper, ha? Ilagay ko na. I-scotch tape ko para hindi na siya matanggal. Dito lang naman. Tapos, ito pa. Ito. Yan. Okay? So, paano ba yan? Ganyan. Ayan, oh. Ito. Itong harap, ito yung. Tapos, ang headboard naman, nakaganyan. Ito yun. Okay? Ito. So, pag nilatag mo yan, kasi, hindi natin napantay, Dapat pala ito, malaki din. Kung malaki sana din ito, nakaumbok to dito para nauunanan. Ganyan. Pag nilatag mo siyang higaan, malaki dapat ito. Ang sukat natin, Ganyan. Tapos, pag ginawa mo namang upuan, ganyan. Tapos, ganyan. Yan. So, ito na yung upuan mo. Ito na yung sandalan mo. Ihiga natin yan. Makapal kasi yung ating Okay? So, yun lang. Sana meron kayong natutunan sa aking sofa bed pattern making. Dito na tayo. Okay, kapag hindi nyo nakuha, ulit-ulitin nyo lang yung video. Madali na lang kapag naulit-ulit nyo, maiintindihan nyo din yun. Pag sa una mahirap, sa una talaga mahirap. Pero kung kung dadahan-dahanin mo,
Makukuha mo din. Okay, so yun lang. Sana marami kayo natutunan. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. It's 10 o'clock. Okay, dito ko natatapusin. Bye-bye everyone. Hello sa 43,000 kong viewer. Maraming salamat po sa panonood nyo. At wala kayong sawa sa panonood sa akin at sa pagmukha ko. Okay. Bye-bye everyone. Good night. Good night. Yes, good night sa inyong lahat. Bye. See you sa susunod kong tutorial. Okay? Bye-bye. Bye.